po sa akin, ang pinaka-challenging yung panatilihin kaming gising. Kasi po, yun po talaga, walang halong biro. Yung, kasi, syempre po, mas, bukod sa hinihinging emosyon sa eksena, yung physical namin. Kasi maraming galaw, maraming movements, maraming actions, at hindi lang siya basta isang take, isang shot. Kasi ang dami po namin kinukuhang minsan angulo, may shot na gusto si Direk, or may gusto kaming i-cure, or tingin namin may mas igaganap at kung ganito yung gagawin. So, yung energy, yung lakas ng katawan, yung pinaka-nahirapan po ako, kami dalawa, honestly. Kasi po, umiiyak na kami sa Sins of the Father, tapos medyo action din doon, drama, gano'n din, tapos mag-horror ka naman. Pero dito, mas takot ka, mas may iniiyak ka, mas marami kang ginagalaw. So para po sa akin, yun ang pinaka-naging challenging yung panatilihin at best shape pa rin yung katawan, yung mind and body mo, yung lahat, yung energy, yung lagi kang gising at hindi mo rin idadami yung mga tao sa paligid mo na inaano ka. Yun po. Hirap yung mga pagdaling. Yeah. May time na kay Miss Pam na nagsabi na ako, Miss Pam, yeah, tapos sabi ni Miss Pam, sa last natin na talagang hindi rin namin. Talagang ano mo yun na thankful lang kasi ganun yung kasama namin. May natural lang naman sa isang proyekto, na may mga hassle days. May mga nagbabago na kahit lakado na, meron pa rin nagbabago. So, alam mo yun na may mga ganun paabot nandiyan kasama talaga yun. Mental health kasama talaga yun. Physical, emotional kasama. Pero thankful lang kami na yung mga taong nakasurang sa mga. Nakakaintindi. They're human being. Iba na rin talaga sila. Sumakot ni skate, ano? Home squad days pala, parang mga kalaro lang sila. Kasi nag-ano talaga ako ay Miss Pam na Miss Pam. Ayan. Konti lang naman yung naiwan na scene. I think, tatlong scene. Hindi siya na-drop, pero na-shoot siya sa ibang araw. Oo naman, maraming istorya tayo dito lalo sa episode. So natapos namin. Wala kaming delays, wala kaming buffer day. Yes, wala po kaming buffer. Thank you. Okay. I think before I give the microphone to Alex Rosas, let me give the... Are you good ng skate? Yes, please. Chad Solis ng Manila Feed. Hello, good afternoon. First, congratulations. Ayan. Isa sa makakasama niya dito sa movie, yung Hottest Love Team din ngayon, yung JM Piang. Kamusta yung experience niyo working with them and ano yung initial impression niya sa kanila na ako yung makasama, ang dami niyo pang na-discover. PBB din pala. Yes, si JM is ka-vibes ko rin si JM eh. Medyo meron. Yes, unang pagkat... Oo. Kami din yung Kasi breathing, ano rin yun? Ganito sa JM. Pag nasa set kami, alam namin ang gagawin. Nakita namin na nag-uusap silang dalawa. Napaka-importante. Sa isang magkatrabaho ng love team, importante yung nag-uusapan kung ano yung gagawin. Kasi nakita namin. Pag walang standby, pag nasa standby kami, walang kinukunan. Mag-uusap kami, sa trabaho kami, sa mga ginagawa namin projects, magkakamustahan kami. And mas lumalim yan nung nag-Vancouver kami. Ayun nga. Sila ang kasama namin. Yes. Silang dalawa ni Fiang, kami dalawa ni Jem ang magkasama sa dressing room. So, dalawa kami ni Jem, akatin namin silang dalawa. So, silang dalawa, pababain kami. Ganun yung nangyayari. Basta yun lang, ang happy na, pinag-uusapan nyo ng dalawa kung ano yung magiging set. May sinabi rin maganda kasi si Napaka-importante yun. Yang kay Sheena, no? Ano nga yung exact words ng Sheena para hindi niya in-expect? Kasi alam naman lang silang mas baguhan.
So, respectful sila sa mga nauna pagkakataon. Kuya ate agad. Pero yun ang tingin talaga nila sa inyo na parang feeling ko nga may inaway, parang real, meron silang parang nakaka-relate sa'yo na parang papunta tayo siguro sa ganun ding pathing sa parang transcendent. Any response to the good words na binigay ng equally popular love team yan sa inyo, Jean and Seth? Yung magandang sinabi, yung talagang they emulate you, they respect you, and the professionalism, yung pala yung particularly, dun sila humanga sa inyo lalo. Talaga mo, nakakatuwa naman. Professionalism, I think it's more of respeto po sa lahat. Respeto rin namin sa kanila, sa mga cameraman namin, sa lahat ng bumubuo ng Shake, Rattle, and Roll at sa episode po namin. Actually, ako na-amaze din ako sa kanila, lalo si Yang. Kasi merong isang eksena na parang kailangan iiyak siya. Tapos, alam ko gusto nang gawin yung best niya kasi napapagod siya. So, may time na parang sabi ko, sige lang kung nabigay mong gawin to sa akin, okay lang. Yes, kasi alam namin yung pakiramdam ko na parang baka pag hindi ko nagawa to, baka may magalit o baka yung frustration na pag hindi ko nagawa, ano kayang sasabihin ng mga kasama ko sa akin. So, sinabi ko lang sa kanila na hindi, okay lang take your time, huwag mo kaming isipin, huwag mo din i-rush yung emotions mo. Kung nakifeel mo na i-iubig mo ako or mas paluin mo or mas wilo ka, okay lang. Kasi kami po na natutuwa kami sa kung paano rin yung mga kasama namin at silang dalawa ni JM. Kasi hindi sila nandun para lang umarte, hindi sila pumupunta dun bilang as a love team. Nandun sila bilang, nakikita ko po actually sa aming lahat bilang parang mga estudyante na willing laging matuto kada papasok kami sa trabaho. Laging curious to do something, paano po yung ganito, paano po yung ganyan, okay lang po ba to, okay lang po ba ganyan. So, ako po, I would say the same. Hinahangaan din po namin sila. Over the years na magkasama kayo, parang ang daming projects na kayo lagi yung magka-partner, parang ganyan. Paano nyo nakita nag-evolve yung isa't isa? So we can start with you, Francine. Ano pa nakita mong changes with Seth? Ang dami po actually. Paano ko ba sasagutin from before and after? Before, siguro kung paano na lang po yung working ethics namin or techniques as a love team before. Parang, kapag sinabi on the set, doon lang namin gagawin talaga. Alam namin yung mangyayari sa eksena, pero hindi namin masyadong parang ino-overthink gaya na ngayon. Mas nagiging meticuloso kami, mas sensitive sa lahat, mas inaaral namin, mas ino-overthink namin na pag sinabi ko to, okay lang kaya. Pero dati kung ano na yung nandun, anong sinabi sa amin, go na agad. Pero ngayon I think mas nagkakaroon ng deeper knowledge siguro dahil na rin po sa mga nakakatrabaho namin director at mga veteran actors. I think ang laking impact din po nun sa kung paano yung changes namin as a love team and as individuals. Sa'yo, Seth, how about for... Siyempre, yung pagka-independent, yan. Yung mga times na maraming beses na ginagawa niya lahat ng siya lang. So, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang buhukan yung sarili niya, kaya niyang make-upan yung sarili niya. Yun yung mga changes na nakita ko, yung pagiging independent. And yung pagiging, dagdag sa pagiging professional pagdating sa trabaho.
yung homework, she do her homework. So, yung mga ganong bagay. At syempre yung pagiging maalagain, no, di ba? Yes, yung pagiging caring niya sa mga taong nasa paligid niya. Ako yung palagi ng katikit, yung mga kasama namin. Kami nakakakita kung ano at kung sino yung bawat isa at yung mga masasabi ng nakita ko sa akin. Okay. Last question na lang. Sorry. So, dahil ang dami yung mga nakakakilig na eksena or mga shows at mga ano, may time ba na minsan nagiging totoo yung kilig? Siya kanino? Ba't hindi? Pag daw di eksena, ikaw yung nagtumatawa eh. Ano yun? So hindi ka kinikilig? Ako na. Ako, syempre, may mga kilig moments, hindi mo mawawala. And I'm happy na may ganong feeling kaming nararamdaman sa isa't isa. So, it's real. Pag kinilig kami. So, hindi na lang namin sasabihin sa isa't isa. Secret na lang namin sa amin yun. So, Ang honest nilang dalawa, yun lang na gusto ko, isa sa mga gusto ko dito sa Francet. saka parang yung act yung ginagawa namin, parang nagiging ang sarap sa pakiramdam pag natapos kasi naramdaman namin yung eksena niyo. Parang, yun pala ibig sabihin ng eksena. So, it's nice. Naisa puso namin yung eksena. Saka yung real na nakita sa mga mata namin. Paano gumalaw lahat ng mga muscles namin sa mata. Yun yung kilig. Okay. Ito gusto ko magtanong eh. Alam ko, I know how special your friendship is. Hindi naman, I'm not leading to something else ha. Like kami ni Chad, for example, bawala pero ayoko maling sa'yo ha. Charot. Magkaraputan ba ako magselos o siya as magkaibigan? Parang ganon. Huwag niyo itong i-forward to something else ha. Baka meron ba sa magkakaibigan? Ay, magkaibigan? May karapan. Ay, hindi magkaibigan yun. Hindi magkaibigan yun. Baka pinapangarap niya more than magkaibigan. Exclusive ang selos sa magka. Oo, nagselos na ako, no? Ilang beses. Alam mo, may inaamin ka without you knowing it. Go ahead na. Nagselos na ako. Sa'yo. Tao o galaw o movements o action, Seth. Ayan na, sinisan niya sa video na nagalang pang-kill. Yun. May tao. Wala na. Ha? Sige na, bingin na. Sana hindi ko na tinanong. Siyempre yung oo naman, siyempre sa tao. Pag nagselos ka sa bagay, anong isip mo naman na yun, di ba? Sa tao na siyempre. Talino talaga itong anak ko. Chin, aware ka ba na Ay, hindi ko sinasabi. sa halata mo ba may selos? Nagselos siya for a time o without, hindi mo alam na selos pala siya? Ayaw ko pasagot eh. Ano po kasi ito, medyo masikreto sa nararamdaman niya. Inaakit naman niya, alauna. After a few business days, or a few hours, and yun na po. Kaya po ulit yung selos. Pero okay na. Okay na, tama naman ang lalaki ang maamin. Hindi naman ganda-ganda. Maganda ka siya, pero ganda-gandahan ka naman ang gusto ko, di ba? Kung maamin ka na, nag-selos siya for a time. We respect that na hanggang doon lang ang kaya yung i-share ha. Saka, nagsiselos kami in a good way. Hindi yung selos na yun na uwi sa toxic way na selos. So, healthy. Yung mga selos na yun yung mga
Yung mga, uy, pansinin mo. Ganon. Okay. So walang karatas na magselos ng mga magkakaibigan. Talagang binalik ko sa tanong mo kasi, di ba? Okay, now down to our last question. Si Nikki, kaya I don't know if he has question. Nikki, ng standard. If not, I will give the microphone now to this process of David Tribute for his questions. Gentle.